now. 5 years na kami sa showbiz, so parang walang improvement. dapat talaga, malaki na in-improve. Siyempre, tuwan-tuwa kami dahil pinaghirapan talaga namin to para sa inyo. Kamakailan lamang ay tumanggap ng komendasyon mula kay Attorney Felipe L. Gozon, Presidente at CEO ng GMA Network, ang cast, production staff at crew ng sininobelang Paano Ba Ang Mangarap. Bunsod na rin ito ng consistent positive feedback na tinatanggap ng programa mula sa mga advertisers, mga miyembro ng press at mga taga-subaybay nito. In lauding the afternoon show, Attorney Gozon said, and we quote, GMA management recognizes the fact that all these accolades are the fruits of your unparalleled dedication and hard work. You have exceeded expectations and managed to produce highly entertaining and superior episodes for our viewers, thus maintaining our dominance in the drama format. I extend my heartfelt congratulations to all of you for a job well done. Unquote. Sobrang flattered naman sa naturang papuri ang mga bida sa sinenovela na sina Mark Heras at Jeneline Mercado. Parang yung mga pagod namin sa taping, yung pinaghirapan namin, talagang nagbunga siya. Yung nawala lahat ng pagod, nawala lahat ng puyat. So, masaya kami lahat. Kami mismo ni Jen, tsaka lahat ng kasama namin sa taping, started with the director, tinutulungan nila kami na mas pagandahin yung Paano Ba Mangarap. Bigyan kami ng chance na makapag-work together as love team ulit. So ayaw namin biguin sila na parang ayaw namin sabihin sayang naman yung pagkakataon na binigay natin sa dalawa kung hindi nila gagalingan or ayusin, di ba? Sa gitna ng tinatamasang tagumpay ng kanilang balik-tambalan, lumabas ang chismis na muli silang paghihiwalayin pagkatapos ng Paano Ba Ang Mangarap. Okay naman yung naging trabaho namin ni Jen. We're doing great sa trabaho. So, ayoko muna mag-isip ng mga kung anong negative or... Professional naman kami. So, lahat ng kung ano man yung ibigay sa amin na trabaho, gagawin naman namin. Isa sa umano'y posibleng i-partner kay Mark ay ang newcomer na si Carla Abellana. Totoo nga kayang pinopormahan nito ang anak na dalaga ng dating aktor na si Ray P.J. Abellana? Wala, hindi totoo. Na-meet ko lang si Carla nung workshop. Kung tama ako, twice pa lang kami nag-meet sa workshop. So, wala pong katotohanan na naliligo. Tahimik ako ngayon. Ayoko mo nang mahaluan ng ibang issue. Mas okay na yung ma-issue ako about sa trabaho. Pero with other concerns, pag muna. Kasama kaya sa other concerns na tinutukoy ni Mark ang rumored ex-girlfriend nitong si Rian Ramos na umuni nagte-text na naman sa kanya lately? Hindi naman. Wala na. Stop na yung communication. Okay na yung mga buhay-buhay namin. Busy ako, focus. Talagang mas focus ako ngayon sa trabaho. Katulad ni Mark, trabaho rin ang priority ngayon ni Jeneline. Maliban sa kanyang soon-to-be-released coffee table book, naghahanda rin ito sa nalalapit niyang concert sa Music Museum. Ayon sa young actress, lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng kanyang baby na si Alex Jazz. Ano kayang masasabi ni Jen sa pahayag ng ex-boyfriend niyang si Patrick Garcia na si Baby Jazz rin ang dahilan kung bakit kumakayod itong muli sa showbiz? Close na yung door, sorry, wala na. So, ganun na lang talaga. At pagkalimutan na lang, di ba? Parang move on and, di ba, kalimutan na lahat ng mga nangyari. Hindi na ba magbabago ang desisyon niyang huwag ipakita kay Patrick ang kanilang baby? Close na talaga yung door ko. Wala na, lalo na sa kanya. Wala nang ganun. Wala nang balikan. At wala nang mga ganung eksena dahil tapos na yun. Hayaan na lang natin. Move on na tayo. Samantala, inamin naman ng pamilya ni Patrick na wala itong nababanggit tungkol sa anumang planong pagbisita kay Baby Jazz. Actually kasi hindi naman namin napag-uusapan yun eh. Oo. Siyempre, kung bibring up nung person concerned, si Patrick, siyempre mapag-uusapan. That's Patrick's personal life. So if Patrick doesn't bring it up and if he doesn't talk about it, I have no right. Kasi personal life niya yan eh. Sa huli, nagbigay ng mensahe kay Patrick si Mommy Bing. Let's make sure na kung ano man yung what he gets into, no? Desidido siya. Oo, hindi yung pabago-bago ng isip, no? Yung strong siya, naman lahat ng tao para sa'yo. Accept the good with the bad kasi kahit saan ka naman magpunta, no? Talagang merong bad, merong good. Yun. So, just be strong.